Sama-sama tayong magiging Saksi! Iga na nakawan na nga ng cellphone, nalimas pa ang laman ng e-wallet ng isang lalaki sa Maynila. Pati ang bank account ng biktima na gamit ng mga suspect para makapag-loan. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Pagtawid ng magkasintahang yan sa bahagi ng Taft Avenue sa Maynila, isang grupo ang sumabay sa kanila. Mabilis ang galaw ng grupo na ang pakay pala, magnakaw. Bag ko po that time, di nakasara ng maayos, nakita nila. Tapos ang bilis binangga ako nung isang babae, kaya napatalikod po ako. And then after nun, wala na yung cellphone ko. Tumingin sa akin yung babae na naka-mask bago kami tumawid. Nagkatingin pa kami, tapos dire-diretso na sila. Nakita pa sa CCTV na naglakad ang mga salarin patungo sa direksyon ng Ross Boulevard, saka bumalik sa area ng Taft Avenue hanggang sa tuluyang nawala. Kasabay ng pagkawala ng smartphone ng biktima, ang pagkalimas din ng laman ng kanyang e-wallet. Pati bank account na nakalink sa e-wallet ng biktima, ginamit daw ng mga magnanakaw para makapag-loan. May nag-email sa akin na nag-change daw ng password. May transaction na nangyari na nag-withdraw sila ng first amount was 40,000 and next amount is 49,000. Nag-apply sila ng loan amounting to 25,000. Ang bilis sila na bypass yung cellphone. Within 2 hours, nakuha nila lahat ng details and everything. So medyo di siya normal na pickpocket incident. Sabi ng kasintahan ng biktima, maaalala niya ang salarin pag nakaharap niya. Ipinagbigay alam namin sa MPD ang insidente at nangako silang tututukan ng kaso. Meron na tayong mga nahuli dito at kung maaari, pwede siyang pumunta rito sa punong impila ng Manila Police District para i-identify niya kung ito yung mga tao na sa tingin niya ay bumiktima sa kanya. Gumawa na rin ang inisyal na aksyon ng e-wallet company kaugnay ng nawalang pera ng biktima. Paalala pa nito, agad ipablock ang SIM card kapag nanakaw ang cellphone, ipasuspend din ang mga banking, e-wallet at e-commerce account. At i-report ang insidente sa anti-scam hotline na 1326. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Dagdag pahirap para sa mga nasunugan kagabi sa Parañaque at Las Piñas ang matinding init ng panahon sa evacuation center. Hiling ng ilan sa kanila, tulong para makapagpatayo ulit ng bahay. Saksi si Ian Cruz. Nagdulot ng zero visibility ang makapal na usok sa highway na ito sa Bula, Camarines Sur. Pahirapang makadaan ang mga motorista. Sumiklab pala ang sunog sa isang damuhan sa barangay Lanipga. Halos 15 oras ang inabot bago ito maapula. Natupok din ang halos 20% ng tubuhan sa lugar. So nagkaigwapo kita dumanin diit na struggle kasi dahil kita makapenetrate duman sa fire scene mismo. Kasi mayong agihan duman. Inaalam pa ang sanhi ng grass fire. Ganon din ang sunog kagabi sa pagitan ng Barangay Manuyod 2 Las Piñas at San Isidro, Parañaque. Isa ang bahay ni Flora at Dominador sa mga natupok, pero pinili nilang magtiis doon kaysa manatili sa evacuation center ngayong mainit ang panahon. Ang hiling nila, sana po maawa sila, tulungan nila kami. Kahit na materialis lang na pambubong lang po. Saka mga kahoy. Wala na po kami pambili. Problema naman ng mga evacuees sa covered court sa Manuyod 2 ang matinding alinsangan. Si Minda na may 11 anak at ang bunsoy 6 na buwang gulang, ipinagpasalamat na may nag-donate ng pambili ng maliit na electric fan. Malaking tulong po. Nakatulong po sa baby ko, sa mga anak kong naiinitan. May tent naman para sa bawat isa sa 44 na pamilyang nanunuluyan doon. At sagot ng barangay ang pagkain at inuming tubig. Meron naman tayong medical staff galing sa city at magdadagtag tayo ng electric fan. Sa barangay San Isidro, Parañaque, tinatayang 189 na pamilya ang apektado. Halos 80 pamilya ang nasa covered court, pero nakatakdang ilipat ang ibang evacuees para hindi siksikan. Inalis po natin yung ibang tent para pumasok din po yung hangin. Tapos mamaya po, pag konti na lang po sila, lalo pong luluwag yun. Isinabay na rin ng barangay ang medical mission para magbigay ng iba't ibang bakuna sa mga batang evacuee. Dahil din sa mainit na panahon, mabilis kumalat ang sunog na ito sa Taal, Batangas kahapon.
Magkakatabi rin ang 4 na bahay na nasunog. 3 ang tuluyang natupok. Walang nasaktan pero 4 na pamilya ang apektado. Faulty electrical wiring ang isa sa tinitingnang mitsa ng apoy. Para maiwasan ang ganitong sunog, payo ng BFP, ugaling ipacheck sa lisensyadong electrician ang mga wiring sa inyong bahay kada taon. Iwasan ang octopus connection. Huwag saksakan ng sobrang daming appliances ang isang circuit o extension cord. I-switch off at tanggalin sa saksakan ang mga appliance na hindi ginagamit. At tandaan na ang biglaang pagbalik ng kuryente pagkatapos ng mahabang brownout ay maaaring magdulot ng overvoltage, lalo na kung naiwang naka-on ang inyong appliances. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Dumugo ang ilong ng ilang estudyante sa Albay dahil sa sobrang init. At sa Metro Manila, blended learning o hindi kaya half-day ang pasok sa ilang lugar. Saksi, si Bernadette Reyes. 7 sa kada 10 guro sa Metro Manila nagsabing hindi na nila matiis ang init sa mga classroom batay sa online survey ng Alliance of Concerned Teachers NCR. Noong March 6 to 10, ginawa ang survey kung kailan hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-init. Ngayong tag-init na at nagbabala ang pag-asa ng mas mataas pang heat index sa mga susunod na araw, nagpapatupad na ng alternative delivery mode ang maraming paaralan sa 8 rehiyon sa bansa, kabilang dito ang Metro Manila. Dinatnan kung sarado ang mga paaralang ito sa Quezon City. Nag-abiso kasi ang lokal na pamahalaan sa mga public daycare at public elementary at high school sa Quezon City na wala munang face-to-face classes ngayong araw. At ituloy muna ang klase gamit ang blended, modular o online learning. Mas madali po kasi po hindi po masyado mainit kasi po malapit lang po yung electric fan. Tapos nakakainom na po ng tubig kasi malapit lang din po yung ref. Pwede ring dumiskarte ang mga LGU tulad sa Muntinlupa kung saan City Hall ang nagpasyang paikliin kanina ang klase sa public elementary at high schools hanggang alas 10 ng umaga. Wala na silang klase sa hapon. Pero pwedeng magpa-blended learning ang school division office. Blended learning din muna kanina ang public schools sa Caloocan maliban sa grade 6 na may pagsusulit sa National Achievement Test. Sa Malabo naman, kung sakaling umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index, suspendido ang in-person classes. Blended learning daw ang ipatutupad kapag umabot ang heat index sa 41 degrees Celsius. Suspendido rin ngayong araw ang in-person classes sa Libon, Albay, kung saan may naiulat na 2 elementary student na nagdugo ang ilong. 10 guro naman ang sumakit ang ulo dahil sa sobrang init. Sa General Santos City hanggang April 5 na suspendido ang in-person classes. Hanggang April 15 naman ang suspensyon ng in-person classes sa mga eskwelahan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Sa Polomolok at Tantangan sa South Cotabato, suspendido ang afternoon in-person classes hanggang April 15. Sabi ng DepEd, walang isang patakaran sa buong bansa. Depende talaga sa school divisions head o lokal na pamahalaan. Ano na po tayong order sa Department of Education na pwedeng mag-switch to blended learning ang ating mga paaralan kung meron silang mga nakikita na mga iba't ibang problema. Kasama na dito kung mainit ang panahon, pwedeng mag-switch to blended learning. Hindi naman lahat kasi ng paaralan sa ating bansa ay maduwang, hindi masyadong nagsisikipan, may bintana, kaya naman ang ventilador, may iba pa nga, may air condition. At yung mga bata ay nakakainom kagad ng tubig. May sapat na tubig doon para hindi sila na dehydrate. Pero hindi lang sa mga classroom ramdam ang epekto ng sobrang init, kundi maging sa level ng tubig sa mga dam. Ang dating munisipyo at simbahan ng Pantabangan, Nueva Ecija, na dapat nakalubog sa tubig, muling nasilayan. Kasunod ito ng pagbaba ng tubig sa Pantabangan Dam. Naglatag na ng cloud seeding ang NIA Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Meron naman po kami nakaantabay na programa para po sa cloud seeding na kung saan ay makakapagdadagdag ng patubig mula po sa buwan ng Abril hanggang matatapos po ito ng Hunyo. Sa Metro Manila, nagbabala ang Task Force El Nino na posibleng makaramdam ng paghina ng tubig. Dahil patuloy ang pag-init ng ating panahon, lumalakas ang konsumo ng mga household at syempre ifa-factor in na rin natin yung evaporation at lack of rainfall, may posibilidad na bumaba yan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi.
Hindi lang mga bata o sanggol ang dapat bakunahan kontra pertussis. Ayon sa grupo ng mga doktor, pati mga matatanda, inirekomenda ring bigyan ng booster laban sa sakit. Saksi si Oscar Oida. Matagal lang sakit na pertussis o whooping cough. Mayroon ding bakuna kontra rito, pero kulang ang supply sa buong mundo. May pambili naman tayo, kaya lang binibili natin yan sa UNICEF. May pagdaigdigan ng shortage. Pero may stock pa naman ang Pilipinas. Kaya tuloy-tuloy ang catch-up vaccination na sana raw ay samantalahin ng publiko. Catch-up ang tawag dahil maraming di nakapagpabakuna kontra pertussis sa kasagsagan ng COVID pandemic. Sa Pilipinas, sa parehong panahon, 1 milyong mga bata ang hindi nakakuha kahit isang bakuna. May ilan nag-agam-agam pa sa bakuna at medyo nalagay sa alanganin yung vaccine confidence. Pero hindi lang dapat mga bata o sanggol ang pinapabakunahan kontra pertussis. Sabi ng Philippine College of Physicians o PCP, dapat bigyan ng booster dose ang mga teenager at adult. Para sa mga adolescent na nakumpleto ang series ng pagbabakuna laban sa diphtheria, tetanus at pertussis o DTaP. Inirekomenda ng PCP na mabigyan sila ng DTaP booster sa pagitan ng edad na 9 at 18. Ang mga edad 19 hanggang 64 naman, Tdap o tetanus, diphtheria, pertussis vaccine booster naman ang inirekomenda. Minumungkahi rin ang Tdap vaccine para sa mga buntis. Sabi ng PCP, kaisa sila ng gobyerno sa pagtugon sa mga kaso ng pertussis sa bansa na ngayon umaabot na sa 568 ngayong taon. Base sa datos ng Department of Health, 4 na po rito ang nasawi. Pero sabi ng DOH, kontrolado na ang mga kaso ng pertussis. Parang nagpa-plateau siya, pero we're closely monitoring. Luckily, meron tayong bakuna para dito. So very important, walang dapat ikatakot dito sa sakit na pertussis. Sakaling tamaan ng sakit, may gamot para rito. Kaya mahalagang ma-detect agad ito ng maaga. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. 2 sa 4 na nagbid ang pumasa para sa online voting counting system ng overseas voting sa 2025 elections. Isa po rito ang idineklarang lowest calculated bid pero sasailalim pa ito sa pagsusuri ng COMELEC bago ideklarang winning bidder. May budget na 465.8 million pesos ang proyekto. Pinaghahandaan din ng COMELEC ang seguridad ng online voting. Kaya ang mga registered voter kailangang mag-enroll para makaboto online gamit ng application o app. 1 linggo ang ibibigay sa kanila para makaboto. Umaasa ang COMELEC na sa pamamagitan nito ay mas maraming Pinoy abroad ang makaboto. Kasabay ng bonding ngayong tag-init ang pagkalat din ng kuto. Saksi, si Mark Salazar. Ngayong tag-init, problema na naman ng maraming kabataan ang pagkalat ng mga kuto. Hirap na nga makatulog ang ilang bata sa Isabela. Ang 11 anyos na batang ito sa Ilocos Norte, nagpagupit na ng maiksi para matanggal ang kuto. Lumipat nga ng tirahan ng mga pinsan nito para hindi mahawa. Problema rin ang hawaan ng kuto sa bahay ng nakausap naming nanay sa Marikina. Kahit siya nahahawa sa kuto ng anak. Pagkatabi ko po yung mga anak ko. Nagkakaroon ka din? Opo, pero ano lang po, bilang lang. Hindi naman tulad nito, marami. Sabi ng Department of Health, wala sa ligo ang hawaan ng kuto kundi nasa hiraman ng gamit. Dahil sa nakatabi mo, naghihiraman kayo ng suklay, sombrero, ano mang nilalagay sa ulo na ginagamit ng iba ay maaring mailipat yung kuto, yung pundan ng unan, so inigan yon. So maaring mahawa yung iba. Bakit nga ba tag-init ang panahon ng kuto? Sabi ng DOH, gustong-gusto ng kutong tumira at pangitlugan ang mainit na buhok at pawisang anit. Gustong-gusto rin daw ng kuto ang mga ganitong summer bonding ng mga bata para maghawaan. Kaya nga ayon sa Research Institute for Tropical Medicine,
3 to 12 years old na mga bata ang karaniwang may kuto infestation. Paglilinaw naman ng Center for Disease Control ng Amerika, hindi nagdadala ng anumang sakit ang kuto, kaya hindi itinuturing na public health hazard. Hindi rin nakukuha sa mga pets gaya ng aso at pusa ang kuto ng tao. Meron namang gamot para sa kuto na pwedeng itanong sa dermatologist. Bukod sa pirmihang paglalaban ng mga damit, beddings at tuwalya para walang malugaran ang kuto. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Nilabas ng Pulse Asia ang resulta ng ginawa nilang 2028 Presidential and Vice Presidential Preference Survey. Gayun din ang approval at trust rating ng Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Ating saksiyan. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang survey mula March 6 hanggang March 10 tungkol sa pagtitiwala ng mga Pinoy sa apat na pinakamatataas na opisyal ng gobyerno. 57% ang malaki ang tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos, 71% naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte, 53% kay Senate President Juan Miguel Zubiri at 31% kay House Speaker Martin Romualdez. Pagdating naman sa performance, 55% ang approve sa pagganap ng Pangulo sa kanyang mga tungkulin nitong huling 3 buwan. 67% naman ang approve sa performance ng Bise. 52% ang nakuhang approval rating ng Senate President, habang 31% ang sa House Speaker. Bumaba ang trust at approval ratings ni Marcos, Duterte at Romualdez kumpara sa resulta ng survey noong Disyembre, habang tumaas naman ang mga nakuha ni Zubiri. Hinihintay pa ng GMA Integrated News ang tugon ng Malacanang, OVP at Office of the House Speaker tungkol sa resulta ng survey. Sa inilabas naman ng Pulse Asia na resulta ng ginawa nilang 2028 Presidential and Vice Presidential Preference Survey, nag-statistical tie sina Senador Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte. Nagbigay ang Pulse Asia sa respondents na listahan ng mga pangalan at tinanong kung sinong kanilang iboboto bilang presidente kung gaganapin ngayon ang eleksyon. 35% ang pumili kay Tulfo at 34% kay Vice President Sara. 11% kay dating Vice President Leni Robredo. Kasama rin sa listahan sina Senador Amy Marcos, Manny Pacquiao, Senador Robin Padilla, Senador Risa Ontiveros, House Speaker Martin Romualdez, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Cisco Moreno. Nagbigay rin sila ng mga pangalan ng mga maaaring tumakbo sa pagka-vice-presidente. 35% ang pumili kay Senadora Grace Poe, 16% kay Senadora Marcos, at 14% kina Manny Pacquiao at Senador Padilla. Kasama rin sa listahan sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., House Speaker Romualdez, pati sina Senador Tulfo, Bongo, Ontiveros, dating Senador Kiko Pangilinan, Vice President Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte, at dating Pangulong Duterte. Nag-survey rin ang Pulse Asia kaugnay sa 2025 senatorial elections. Tinanong din ang respondents kung sino sa mga pangalang ibinigay nila ang iboboto nila kung gagawin ngayon ang eleksyon. Ginawa rin ang mga naturang survey mula March 6 hanggang 10. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, pwedeng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa 5 lugar sa bansa bukas. At base sa forecast ng Pag-asa, posible ang maitala sa Apari, Cagayan, sa Pili, Camarines Sur, sa Dumangas, Iloilo, Catalman, Northern Samar, at Giwan, Eastern Samar. Nasa danger level po yan na posible magdulot ng heat cramps at heat exhaustion. Ang sa Pag-asa, patuloy na iiral ang ridge ng high pressure area na magdadala ng maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pero maghanda pa rin sa biglaang pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, wala namang gaanong ulan sa halos buong bansa bukas, maliban na lang sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Samar Provinces, Basilan, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Mababa rin po ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Nasa state of calamity na 2 bayan sa Marinduque dahil sa kaso ng rabies. Saksi si Tina Panganiban Perez. Dahil sa kaso ng rabies, kabilang sa mga bakat baboy, 2 bayan sa Marinduque ang nasa state of calamity, ang Buac at Buena Vista. Bago nito ay nagpa-animal disease investigation muna ang Provincial Veterinarian matapos may nasawing teenager sa rabies noong 2023. At mula noon,
Lumabas na halos 70 na ang reported rabies cases sa mga hayop doon, partikular sa mga aso. Mahigit 40 naman ang positibo sa lab test. Considering the number of human deaths at saka itong number of animal tested positive for rabies, nasa outbreak po. Paglilinaw pa ng Agriculture Department, hindi mga baka o baboy ang kailangang pabakunahan, kundi ang mga aso o pusa na posibleng maging source ng kanilang rabies. You need a rabid dog or a cat to transfer the virus. And by biting the other animal, you transfer it. So, yes, ang gagaling lahat sa aso at pusa. Sa Marinduque, nagpa-mass vaccination na sa mga aso at pusa. Doon kasi, hindi lang ang mga tao ang kinagat ng mga aso may rabies, kundi mga baka, baboy at pati isang Philippine brown deer. Hindi naman daw may ikakalat ng mga ito ang rabies sa ibang hayop. Siya lang may infect. Kaya lang, unfortunately, ang wildlife sanctuary namin walang bakod. Kaya ang bottom line pa rin dito is a stray dog po pwedeng magkaroon ng incursion doon sa aming mga wildlife sanctuary at mag-inflict ng damage sa aming mga wildlife. Dagdag pa ng Marinduque Provincial Veterinarian, kontrolado nila ang pagkalat ng impeksyon sa mga tao. Ayon sa Department of Agriculture, wala pa naman daw naiuulat na taong nagkasakit ng rabies dahil sa pagkain ng infected na hayop. Hindi raw inaengganyong kumain pa ng ganito kahit papakuluan. Muling idiniin ang pagsuri sa bibiling karne. May possibility na ma-transfer pag kinain yung animalia infected. That's why we're very careful in NMIS on approving pork and cattle. Kailangan may tatak NMIS pagka bumili ka ng baboy or baka. Pagtitiyak naman ng Health Department, bihira ang makakakuha ng rabies sa pagkain. Kasi hindi nabubuhay yung virus pag patay na yung hayop kung saan nandun sila. Ang may posibilidad lang ay pati yung utak niluto nyo pagkain, nandun yung virus. Okay. Although birang nare-report yan, ay dahil hindi tayo sigurado kung makakakuha ka ng rabies pag kinain mo yung mga ganong uri ng karne, ang rekomendasyon, magpabakuna na rin. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Picture-perfect destination ngayong tag-init? Marami po niyan dito sa Pilipinas. Gaya na lang ng waterfalls sa Siquijor at Bohol na talagang mapafall ka sa ganda. Saksi, si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mag-alatarzan ba ang gusto nyong peg sa inyong getaway? Pwedeng-pwede yan sa Kabugahai Falls sa Siquijor. Spotted nga ang ilang turista na enjoy dito. Pati sa iba pang water activities gaya ng pagsakay sa isang makeshift raft. Kung nag-aalala sa budget, no worries dahil sa halagang 40 pesos, 1 to sawa na ang pagligo. Very chill din ang vibe sa Busay Dream Falls sa Lubok, Bohol. Malinis at malinaw ang tubig. Magandang view pa ang sasalubong sa iyo sa halagang 50 pesos na entrance fee. Sa Zamboanga City, may pwedeng pasyalan na resort na agri-farm pa. Perfect spot lalo na sa mga gustong mag-unwind ngayong tag-init dahil pwede kang mag-swimming. Swak din for the gram ang ilang kubo at sculpture ng mga hayop. Picture perfect naman ang kanilang view deck. IG-worthy rin ang tulay na matatagpuan sa bayan ng Ilog sa Negros Occidental. Pagdaan mo pa lang dito, bubungad agad ang makukulay na painting. Kung food trip naman ang gusto, perfect bisitahin ng isang grape farm sa San Juan, Ilocos Sur. Bida rito ang iba't ibang uri ng grapes. May malakot at candy pa nga. Ayon sa may-ari ng grape farm, mainam ang tuyong lupa at bihirang pagdidilig o ulan sa mga pananim na grapes. Maselan isuna no iti matutudo ti panagmula. Ada tendency na nga mabulok DJ ramot na. Talagang haan nga tubo DJ seedlings no kasyaya. Tampok naman ang campsite sa San Lorenzo Ruiz sa Camarines Norte. May choice kang mag-overnight stay sa kanilang kubo o kaya magtayo ng sariling tent at duyan. Ito yung mga camping sites na ganito, medyo
considered siya as emerging na tourist destinations dito sa amin. Ang promotion po namin, hindi lang siya during the peak season. Ito po ay year-round. Tanaw dito ang binabalik-balikang view kung saan kita ang Mount Labo. Para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedraso ng GMA Regional TV, One Western Visayas, ang inyong saksi. Tuloy-tuloy pa rin ang pagganap sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan ni GMA Integrated News Pillar Mel Tiangco sa pagpirma niya ng panibagong kontrata sa GMA Network. Pinangunahan niya ni GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Dumalo rin sina GMA Integrated News Consultant Grace de la Peña Reyes at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle Seva at iba pang mga opisyal ng GMA Integrated News. Si Mel, or Tita Mel, as she is fondly called by everybody here in GMA and in GMA Kapuso Foundation, ay hindi lamang icon, kundi isang institusyon na. At ang puso ni Mel ay talagang nasa tamang lugar at alam ng mga tao na hindi plastic ang kanyang desire to help, kung hindi tunay at totoo. Kaya we are very happy sa kanyang pagpirma ulit ng kontrata sa ating network. Maraming salamat for being who you are and for being what you've become. We continue to be inspired by you and continue to be motivated in knowing that we have the Mel Tiangco as a Kapuso. I've been telling her this. She is the most credible broadcast journalist in the country. You are inspiration not only for those on cam but behind cam. Again, Tita Mel, thank you, and we are so proud to have you continue as our anchor for 24 oras. Ako man din po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa mga opportunities that had opened to me because of my stay in GMA. At ang pinakamabigat na nga sa lahat na yan ay ang pagtatatag ng GMA Kapuso Foundation. Napakasarap yung nagtatrabaho ka na, nabibiyayaan ka pa sa langit. Posibleng magkaroon ng dagdag singil sa kuryente ngayong tag-init. Inaasahan kasing sisipa ang kabuang demand ng mga consumer ng kuryente. Ayon sa Department of Energy, maaaring mapilitang gamitin ang mga diesel plant para madagdagan ng supply. Mas mahal ang benta sa kuryente, kaya maaaring mauwi sa taas singil. Pagtitiyak naman ng DOE, sapat ang supply ng kuryente sa ngayon, pero sa reserba, maaaring magkaproblema. Posible ang yellow alert o pagnipis ng reserba kung hindi mag-online ang mga bagong planta ngayong tag-init. Bagong buhay at pag-asa para sa mga dating nakapiit. Yan po ang hatid ng mga bagong proyekto ng Manila City Jail. Isa sa mga proyekto ang pagbibigay ng Karitono Food Cart na magagamit sa pagtitinda ng mga nakalayang PDL o Persons Deprived of Liberty. Kasama sa kariton ng ilang ingredients at gamit sa pagluluto. Laking pasalamat ng ilang beneficiary dahil paraan umano ito para kumita sila at magampanan ng tungkulin sa kanilang pamilya. Sa proyektong Padjak para sa pagbabago naman, kasama pati ang mga kasalukuyang PDL. Sila ang gagawa ng special pandesal na may peanut butter sa bakery ng Manila City Jail Dorm. Ang tinapay na ito ilalako ng mga dating PDL na mag-iikot sa Maynila gamit ang bisikleta. Hiwalay na si Karina ng K-pop girl group na aespa at ang Korean actor na si Lee Jae-wook. Usap-usapan naman kung sino ang kasama ni Kylie Padilla sa kanyang trip sa Japan. Narito showbiz saksi ni Lar Santiago. Ilang linggo matapos ipahayag ang kanilang relasyon sa publiko,
Hiwalay na sina Ace pa-member Karina at South Korean actor Lee Jae-wook. Ayon sa isang Korean entertainment site, kinumpirma ang balita ng mga source mula sa kanilang mga agency. Sinabi ng source mula sa ahensya ni Lee Jae-wook, nagpa siya ang aktor na makipag-break para mag-focus sa kaniyang project. Kinumpirma rin ng source sa SM Entertainment na ahensya ni Karina na totoo ang breakup. Opisyal nang nakapag-enlist sa military si South Korean actor Song Kang. Sa kanyang latest IG snap, ipinakita niya ang kanyang buzz cut hair. Bago yan, gumawa rin siya ng liham para sa fans kung saan ipinakita niya ang kanyang pasasalamat sa kanila. Nagbahagi rin si South Korean actor Kim Min-kyu ng kanyang buzz cut look. Handang-handa na ring sumalang ang South Korean actor sa mandatory military service. Nag-post din siyang nakasalute at sinabing magbabalik siya. Fresh from their Holy Week vacay, balik trabaho na sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Game na game silang sumalang sa isang summer pictorial. Ngayong linggo, gagawin ang story conference para sa bago nilang series. May nilulook forward din silang pelikula na kanilang pagbibidahan. I'm excited na ma-experience yun kasama si Aki. This is the first time na mag-shoot ako ng movie, so medyo nangangapa pa ako. Land of the Rising Sun naman ang vacation destination ni Kylie Padilla. Pero sa kanyang IG, spotted na may kasamang aktres sa kanyang Japan trip. Kaya napatanong ang marami kung sino ito. Hirit ng ilan, bagong love life ba yarn? Wala pang komento ang aktres. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago ang inyong saksi. Sa mahigit 7,000 kumuha ng medtech licensure exams, Tubong Cebu ang top-notcher. At may papel ang kanyang mga aso sa kanyang tagumpay. Ayon kay Jen C. Pilapil, nagsilbing stress reliever niya ang 32 alagang aso. Malaking tulong din daw sa kanya ang matibay na support system kabilang ang kanyang pamilya. Darating ni Jency ang success sa kabila ng mga kinaharap na problema bago mag-exam. Kabilang na ang pagkakasakit ng kanyang lolo. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.